Susubukan natin mag-camping sa isang abandonadong open pit mine. Isang lugar na matagal nang iniwan ng panahon. Malawak, tahimik at balot ng matinding lamig. Sa gitna ng kakaibang kapaligiran, maghahanap tayo ng spot na maaari nating liguan. Pero sapat ba ang tapang at diskarte para makayanan ang ginaw at ang hamon ng lugar na ito? Samahan nyo kami sa isang gabing puno ng hamon at tunay na survival. Kung mahilig ka sa totoong adventure at kakaibang karanasan, huwag ka nang bibitaw, tara at sabay-sabay nating panoorin ang video. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. At yan, dito natin sisimulan yung video natin sa may Tawang Road. Papunta tayo ng Lobo Lake. Siyempre kasama natin si Direk Gino. Sino yun? Yung idol ko. Ako yun. Eh kung magpalipad na tayo ng drone. Palipad ka na! Meron ako. Paangas! Congratulations, MJS! Meron na siya magandang drone. Si Rato nung binili niya. Tapos siya lang ang nagayos. Ganyang adiskarte ang ating MJS Adventures. Congrats, pre! Just got up, something's wrong. I waited up, wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide with me, hide with me, hide with me. Come and hide with me, hide with me, hide with me. Yan, namalengke lang saglit si Derek at yan, andawin na rin tayo. Malapit na tayo eh. Diyan na yung toll, tapos bababa tayo dyan. Tapos doon na tayo sa may Lobo Lake. May nasa likod ng motor. Yung gagi, lumilipad. Yan, nakarating na tayo dito sa may Lobo Lake at kakarating lang natin 7:35 ng gabi. Yan, nakarating tayo dito kasama si Direk Gino. Syempre siya rin kasama natin ngayon kasi si Dos may pasok. Gusto ni Direk mag content, sinamahan natin at sumama tayo. Syempre hindi naman tayo magkuhan dyan, tatanggi kasi wala naman tayong sariling lakad. Saan tayo bababa, Derek?
At dito? Bahang. Huwag naman sa mukha. Sorry. Sabi, ang hirap talaga maglipat bahay na direct. Lahat ng bahay natin ngayon. Yan, natapos na nating i-set up yung tent natin. Ito yung gamit natin dati pa. Ito yung nature hike na pang tupi. At namiss ko namiss kong gamitin kasi napakatagal natin hindi nag-camping. Diyan, gamit na ulit. Ewan ko lang kung kakayanin to ng mattress natin kasi nga matutulis yung bato. Kaya hindi ko alam kung anong ilalagay natin sa baba bago yung air mattress natin, para maalagaan natin ng mas maayos kasi sobrang talas ng bato eh. At alam ko mabubutasan, kaya lagyan natin ng damit siguro or kahit ano, sleeping bag, ganun. Pati na tong jacket natin, sakripisyo na natin. Yan. Likod, pinaka-importante. Likod. Kaya mabigat. Likod. Yan. At meron nga pala tayong nabili sa ukay na naman. Ito yung pang deflate to eh, pero ito pang deflate or vacuum seal ata to. Ito, pero malakas yung buga kaya natin kinuha. Ito yung intake nya nitong air mattress natin. Kaya ang ginawa natin, kumuha tayo ng sakto dun sa sakto dito sa may butas ng air mattress, tapos binutasan lang natin na sakto rin dito sa may device. Kaya yan, diba, DIY. Para hindi mahirapan yung bunganga natin kakaihip.
Yan, may konti pang hindi nalagyan. Ito na yung bubungangain na natin. Sira ulo din tayo, no? Pero buti nandyan si Direk J, no? Kasi may nalaman na naman tayong life hack sa kanya. Ito yung parang yung problema natin. Siya pala yung solusyon. Yung ipapatong sana natin sa ilalim na sleeping bag, eh pwede naman palang iloob doon yung air mattress. Kasya naman pala. Ito pang one person lang tong sleeping bag natin na compact. Hindi masikip. Saktong-sakto lang sa loob. Tapos hindi ka nag-slide. Kasi pagka nung mga last kong camping na itong air mattress na to, tapos itong sleeping bag na to, kapag naka-sleeping bag ako tapos humiga ako dito, nag-i-slide. Pero dito wala, hindi ka mag-slide. Napakaganda sa loob. Ako lang yung nagbe-vape habang kumakain. Iba pa yung usok dyan. Ay, hindi yan usok. Mist yan para medyo romantic yung dinner namin. Inusok talaga eh. Uy. Grabe na oh. Abo na yung kinakain natin eh. Hiwalayan ka talaga ka-date mo niyan. Wala pa yung kutsara ako eh. O ano, hindi naging totoong direct. Effective yun ah. Yung pagkain natin may konting kon. Yung konti parang yung kanong abo. Ulat pa. Tap. Tap ng itlog ni Derek. Malaki. Mga bata, uy. Hindi, laki ng itlog. XL ata. Sulit. Pasintabi pa pala sa mga nanonood sa akin yung may mga anak po. Wag nyo na pong ipanood sa anak nyo yung mga videos natin kasi yung mga ibang videos natin eh maselan talaga yung mga binibigkas natin, yung lumalabas sa bunganga natin eh ganito talaga tayo. Sila na lang mag-adjust, wag na. Kaya pati ako yung anak ko, hindi ko na rin siya pinapanood ng mga vlog ko kasi yan, siya yung nag-adjust para sa anin. Para yung mga sinasabi natin eh normal lang talaga sa Walang atin. pagpapanggap, no? Walang pagpapanggap kasi ang hirap naman nun, pigilan ko yung sarili kong magpigil. Eh, hindi natin mapigilan minsan kaya yan, may mga kabastusan na bumaw. Yung mga kabastusan na dumalabas sa bunganga natin. Alam nyo ba guys na magmula nung nakatikim ako ng tsa, eh gusto ko na yung lasa niya. Kasi nga kasi magkape tayo na magkape. Tapos kumuha na rin tayo ng honey. Nilagay natin sa Nagano shampoo yan ha? Hindi naman. Malapit na dun. Ano yan? Alam mo kasi mas masarap kasing mag tsaa pag gabi. Tapos ganito yung lalagyanan ng honey mo. Yung mouthwash. Para pagkatapos mo mag-tsaa, ready to sleep ka, hindi ka na magmumug. At meron pala tayong
sakto dinala natin tong hand warmer natin. Kasi alam ko ganito kalamig dito, para pag nilamig tayo mamaya, di malamig. Hand warmer siya, 2000 mAh. Maganda to sa mga nagka-camping sa malalamig. Lalo pag hindi pwedeng ganyan, magsiga. Ang kagandahan pa dito, may ilaw. Taas din. Tapos pwede mo siyang gamiting nakailaw. Pag i-on mo, magre-red light. Yan. Yung mga direct kung mainit. Mainit yung ulo ko sa'yo. Gaan naman eh. Mamaya. Matagal niyan, warmer yan. Yeah. Mainit kaya siya. Maganda siya sa nalalamig. Oo, no, kasi minsan pag ano, Lalo sa dun sa... balot na, kahit balot na balot ka, lamig na yung kamay mo. No, meron yung time na ganun tayo dun sa may kinatong last. Hindi. Sa Ice point. Ice point. Lamig na lamig ako. Gaganyan ka talaga ng kamay sa mga ano. Pero pag yan, nakaganyan lang, okay na. Oo nga, no? Yan, medyo mainit. Maganda talagang may hand warmer kayo. Dahil sa ganito, dito sa may Benguet, may mga part talaga na malalamig dito. Lalo dito sa Atok. Yan, yung mga highest peak dito na lugar sa may Benguet. Sobrang ginaw. Sa Baguio nga, sobrang ginaw pag madaling na araw eh. Kamusta pa kayo sa Atok? Lalo ngayong January, February. Yan yung mga malalamig na season. Yan, kailangan nyo nito. Tapos mainit na tsaa. May konting abo. Ito yung tea natin, si Lloyd the tea. Lloyd tea. Sunflower icon ata to. Anong tawag dito? Dandelion. Hindi ko alam kung ito yung flower kasi yung kay Derek kaya gusto ko ng dandelion. Napakabango nung amoy niya. Parang pinaghalong tawag dito. Para siyang yung dala niya kasi dati sa may Tarlac yung dandelion na root tea. Ito naman ata flower tea ata to. Hindi ko lang sure pero buo-buo kasi sa kanya ito pino kaya baka hindi naman to root. Diba ito yung flower niya. Kaya yan, mag-chat tayo. Ito yung tea natin. At alam nyo ba may kwento about sa tea? Paniniwala na ang babaeng single mahilig sa 2 baso ng tsaa. Yan, mahilig siya sa Gusto ko makita yung ano. Bakit wala? Kasi wala. Pero nga ilaw. Wala pa rin. At yun nga pala, dun sa gusto may pag-meet sa atin kanina, sana, yan, pasensya sa'yo, si Red with D, yan. Galing pa siyang Davao napadpad sila dito sa Baguio para, di ko sure. Pero gusto niya sana kami makita at wala kasi tayong time Kahit gustong gusto ko pero gusto ko rin naman mag-content kasi. Kaya hindi natin napagbigyan si Sir kasi atrasado sa oras. Yan kaya hindi natin siya napagbigyan kasi may lakad din kami ni Derek. Siguro soon mas maganda yung mag-meet tayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Mas maganda kasi yung ganun Yung ma-meet kita sa hindi inaasahan. Malay mo mapunta ako dyan sa Davao. Ganyan. Tapos doon pa tayo magkita. Mas masarap yun sa pakiramdam. Tapos, yan lang. At pasensya. At ito pala, napakaganda pala nitong higaan natin ngayon kasi ito yung suggestion ni Derek na iloob yung mattress doon sa may sleeping bag. Napakaganda nga at napakasikip. Kasi kung minsan naglulos yung sleeping bag ko, kung saan umiikot yung zipper, masakit sa likod minsan pag umiikot yung zipper. Eto, nasa gilid lang, masikip kasi konti. Pero yung sikip niya okay na sa akin kasi hindi siya iikot kasi nakasundal yung likod mo sa ilalim. At napaka ganda kasi yung idea ko talagang hindi mabubutas to.
Nalagaan kasi natin yung air mattress natin. Kasi medyo pricey din kasi pag bumili ka ng bago. Kasi nakasanayan ko na rin yung air mattress na to. Yung brand new nito nasa 4,000. Hindi naman na natin kaya maglabas ng ganun. Tsaka na okay lang kasi natin siya. Worth 350 ata natin nakukuha yan. Kaya iniingatan natin yung mga gamit natin kasi minsan lang dumaan yung ganitong gamit sa atin. Kaya yan, todo ingat tayo kasi wala tayong pambili ng brand new na SRP. Talagang okay lang yung ginagawa natin. At yan, napakaganda pala nitong hand warmer. Yung ilaw niya, effective talaga. Pwede kong isabit dito mamaya para maging ilaw. Hindi na naman nag-ilaw, red light lang. Ito yung ginagamit nating red light Ulanzi na VL49 RGB. Ginagawa din tong camera light. Pero sa atin kasi dinadala natin para pang red light natin. Kahit 2 araw to hindi madaling malobat sa red light. Yung white light niya mabilis At meron tayong temperature dito. Temperature meter. Yan 17.7 na dito sa loob ng tent. Pero kanina yan 15. Nag-15 degrees siya kanina. Kaya yan, tignan natin kung bababa mamaya yung temperature dito sa loob ng tent. Pero yan, mataas na siguro yung 17 17.6. Pero sa labas iba. Parang nasa around 14 to 15 dun sa labas. Mag 13 pa nga dun, so sobrang lamig Pero ito may hand warmer tayo. Napakasarap. So yan, hanggang dito na lang tayo. Good night sa inyo at kita-kita tayo bukas ng umaga. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Mga tayong bagong silang na bata. Sobrang ginaw. At napuyat tayo ng sobra kasi bumabagsak yung temperature ng 13.7 na ito. Nagta 13.5 pa. Dito pa lang sa loob ng tent. Kumusta pa dun sa labas. Sobrang ginaw ngayon. Tapos yung lamig dito sa may sleeping bag kaya hindi talaga tayo nakatulog ng maayos. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Sobrang ginaw at maraming ginaw. Sarap talagang gumising ng umaga. Yung maagang-maaga. Pero anong oras na rin tayo nagising. Ang oras kasi tayo natulog. Tayong napuyat pero nananaginip pa rin kahit napuyat may panaginip pa rin tayo. Hindi ko makakan kung ano yung mga panaginip ko pero nanaginip talaga tayo kagabi pero patay sindi yung tulog natin. Kaya nagtataka ba't ako nananaginip pero patay sindi naman yung tulog. Parang every 30 minutes nagigising, every 15 minutes nagigising. Wala tayong matinong tulog kagabi dahil sa sobrang ginaw. Magluluto na muna tayo ng pagkain natin, almusal. Basa pala yung puwet ko. Ayun, basa. Dapuan natin to. Kalo tuyo kasi nagpapanggap lang na tuyo. Itong puwan na nature hike. Basa pala. Basa ang puwet ko. Ganda pa lang may mesh na ganyan. Nag-ayos pa tong meat natin. Itong beef cubes. At
Naninigas na kami na parang hindi na natin maramdaman. Galing ito ang kanidor ko. Pwede mong gawing tong. Oh, diba? Kailangan natin ng pipino, kamatis, sibuyas, Nagbibigay ng buhay dun sa tortilla with the fresh vegetables and fruit, kasi ang kamatis ay fruit. So, tikman na natin yung tsaa na may honey, tapos nilagyan natin ng isang perasong kalamansi. Malabnaw kasi yung yung tsaa parang pang dalawang tibag. Pero okay na. Kasi hindi naman ako mahilig doon sa matatapang. Tulad sa kape, hindi ako masyadong mahilig sa matapang. Gusto ko yung parang lasang tubig lang. Nasado mo yung asim niya, tapos yung tamis ng honey, kaya yung kanya yung match sila ng honey, tapos yung lemon pa rin tawag doon sa kalamansi, diba? Sarap, parang may mint sa bunganga. Kulang pa doon sa tibag, pero ang sarap nung may kalamansi. Puro para tayo maglilipat ng bahay. Hindi na. Ay, camera. Hindi na. Akin na. Hindi na. Hindi na. Yan, nandito na tayo sa may Ong-Ong Falls. Wala pa tayo sa falls eh. Ay, wala pa ba? Nandito pa lang pala kami sa kalsada. Nakarin pa lang namin doon sa may entrada ng falls, doon sa may waiting shed or view deck. Ganda ng mga bundok dito, Derek, no? Monitoring and orientation. Please be advised that entering through this route is strictly prohibited. Daming pinagsasabi nung kandun, pero naintindihan lang natin, kailangan mag-register sa barangay hall. Kasi ganun nga talaga.
Yan, punta natin tong Amborayan River. Doon tayo mag-lunch. Ayan, paglulutuan tayo ni Derek ngayon. At doon na din tayo maligo. Kasi dugyuti na tayo. Para tayong taong kalsada lang. Boss, pwede pa sakay, boss? Boss, dyan lang sa may ilog. Sige. Thank you, boss. Makakasakay na ako, boss. Layon nilakad ko, boss. Nakagaling Galang Lobo Lake, boss. Lobo Lake? Tapos tumakas ako dito, tinignan ko yung falls. Nakasara pala. Kailangan pala mag-register. Wala akong pera. Paano yun? Wala ka palang pera, ibaba. May bayad ba? Oo, May kasabay lang eh. Hold upin kita eh. Yan, pababa na tayo dito sa may river. Tapos maghanap tayo dito ng pwedeng spot. Ay. Maganda yung may tubig na pwedeng liguan. Kasi doon sa Lobo Lake, wala pa silang permit para maligo doon. Tsaka sobrang lalim nun. Parang open pit kasi dati. Open pit siya. Tapos naglagyan ng tubig. Naging lake na siya. Ay din, dito naman tayo sa taas sa may silong kasi medyo matanda na tayo. Yung kutis kasi natin na yung kutis nating mga mistiso dapat iniingatan. Dito tayo sa may silong para maingatan yung natin, yung kutis natin. Yung talaga pag mistiso kailangan maingatin talaga. Dati pa maingatin na ako sa kutis ko kasi ngayon mistiso tayo. Kailangan natin maging maingat. Yan, paulan lang natin yung itlog. Binalatan natin yung mangga. Wala nang asin si Direk, paubos na. Gagamitin niya sa lulutuin niya. Paka-asim. No reaction challenge. Kaya. Pero yung gumagano na yung mata. Dahil wala tayong sausawan nitong mangga, ginawa natin soy, honey, tapos munting chili oil. Ayan po, may honey po. Sarap. Nawala yung asim. Ngayon lang nakatikim ng ganito. Wala yung asim direct, no? Bagay Wala kasi kami asin. So yun na lang. So yung meron. Sarap. Yan, pagkatapos nito, hatiin sa gitna, kukuy-kuyin ng kutsara or anumang pwedeng pang tanggal ng mga buto. Tapos doon ipapalaman yung titimplay natin mamaya. Ito lang ingredients na kinanin Direk. Direk, paano ba to gawin? Pagkaloloy mo lang. Ano pang kulang dito? Wala na, tuna. Tuna at Yan, tuna, egg, mayo, tapos timpla mo ng asin paminta, yun na yun. asin paminta. Nakikita nyo po lang masarap na. Lagyan natin ng konting lupa.
Damihan mo lang para may anghang. Ano lang kaya? Pwede naman. Asin, pre. Lang. Walang na-shoot ah. Yan, kain na tayo at napakasarap ng pagkain. Oo. Wow! Ano ba tuloy? Natin tong parang ginawa ni Dos nung nakaraan, yung egg mayo, tapos may tuna, tapos may nilagay tayong konting pipino, kung saan ano to, kamatis. Kulang na lang, mag-burger na tayo, sandwich burger. Masarap ah. Tinapay pa lang nakagat ko, walang lasa. Sarap maligo dito sa ilog. At yan, maraming salamat sa pagsama kung nandito ka pa rin. At yan, tapos na tayo maligo, walang banla-banla. Yan, alis na kami at see you sa susunod na episode. Bye bye.